May mga pagkakataon na nakakapagod din ang maging matapang at matatag. May mga oras na nauubusan na tayo ng lakas para lumaban. Minsan, akala mo ay kaya pa, pero pagod na pagod ka na. Minsan, akala mo may ibubuga ka pa, pero said na said ka na pala. Hanggang saan ang iyong tapang? Hanggang kailan ka lalaban? Naubos na ang lahat kay Aris. Nawala na ang lahat sa kanya at tanging pag-iyak na lamang sa langit ang nagawa ng binata dahil sa masaklap na sinapit ng kanyang buhay. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Isang makulimlim na hapon noon at ang binatang si Aris ay malungkot na naglalakad pa uwi sa kanilang bahay matapos ang mahabang araw niya sa eskwelahan. Hirap na hirap sa paglalakad ang kawawang binata dahil tuluyan ng bumigay at nasira ang kanyang tsinelas na ilang taon din niyang naging katuwang sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. "Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit dumudugo yung paa mo?" Nag-aalalang wika ng nanay ni Aris na si Audrey. "Wala po to, Nay. Nasira na po kasi talaga yung tsinelas ko tapos nakaapak po ako ng magaspang na bato. Di bali, Nay, wala lang to sa akin. Ayos lang po ako, Nay." Pabibong wika ni Aris dahil nais itong ikubli ang kanyang dinaramdam sa kanyang ina para hindi ito mag-alala. "Ikaw talaga, anak. Teka, paano ba to, nak? Wala pa tayong pera ngayon kasi matumal ang benta ko kanina ng gulay. Pinambili ko na ng bigas tapos nagbayad ako ng utang natin sa tindahan ni Aling Portia. Hindi ko pa nabayaran lahat. Mabuti pa, antayin na lang natin ang tatay mo para makabili ka ng bagong tsinelas. Alam ko baka sa sahod ngayon ang tatay mo, nak. Akin na, gamutin ko muna yung paa mo." Malungkot na wika ni Nanay Audrey. Subalit pagdating ng tatay ni Aris na si Sandro ay bakas naman sa kanyang mukha ang labis na pagkalugmok. "Mahal, anak, pasensya na kayo ha. Delayed na naman ang sahod namin sa factory. Kung madali lang sanang maghanap ng trabaho matagal na akong umalis. Kakarampot na nga lang ang sahod namin. Lagi pang delayed kong ibigay." Maluhaluhang wika ni Tatay Sandro. "Naku, paano kaya to, mahal? Wala tayong pambili ng tsinelas ng anak natin. Sirang-sira na yun. Wala siyang gagamitin bukas." Wika ni Nanay Audrey at hindi na nito napigilan pa ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. "Nay, Tay, wag nga kayong malungkot dyan. Ayos lang po ako. Galing ako sa basurahan sa may labasan. Tignan nyo mukhang mamahalin pa tong sapatos kahit medyo luma na. Pwede na to sa akin. Medyo maluwag pa, pero oks na to. O ano, Nay, Tay, ayos ba? Pogi pa rin naman ako, di ba?" Tuwang-tuwang wika ni Aris. Bagamat labis-labis ang awa ng mag-asawang Audrey at Sandro sa kanilang anak, ay niyakap na lamang nila ito ng mahigpit upang maibsan ang kalungkutan ni Aris na batid naman nilang pilit lamang nitong ikinukubli. Lumipas ang panahon at sa kabila ng matinding kahirapan sa buhay ay nakapagtapos bilang class valedictorian si Aris. "Nay, Tay, alam niyo ba? Nakapasa po ako sa scholarship exam doon sa pangarap kong eskwelahan sa kolehiyo. Tignan niyo po 100% scholarship to kasi sobrang taas po ng score ko sa exam. Yayaman na po tayo, Nay, Tay, kapag nakagraduate ako." Napakasayang wika ni Aris. "Congrats, anak. Napakagaling mo talaga. Manang-mana ka sa lolo mo." Umiiyak na wika ni Nanay Audrey. "Anak, napakasaya ko. Iba ka talaga, anak. Pero, nak,
Hindi kaya masyadong mataas ang pangarap mo? Kasi kahit pa sabihin nating scholar ka, paano naman yung ibang gagastusin mo sa pag-aaral? Paniguradong mahal sa eskwelahan na yan, anak. Baka hindi namin kayanin ng nanay mo. Alam mo naman ang kalagayan natin sa buhay, anak. Lumuluhang wika naman ni Tatay Sandro. May nakausap po ako doon. Pwede daw po akong mag-working student. Pwede po akong mag-janitor doon. Kaya tingin ko po, kakayanin po natin itong mairaos. Tsaka pwede pa po akong maghanap ng ibang trabaho kapag weekends. Wika ni Aris. Sige lang anak, mag-enroll ka na doon. Si nanay na bahala sa'yo. Nanginginig na wika ni Nanay Audrey. Mahal, anong ibig mong sabihin? Huwag mong itutuloy ang iniisip mo, mahal. Alam mo naman, hindi. Maghahanap ako ng mas maayos na trabaho. Itataguyod ko kayo. Palihim na wika ni Sandro kay Audrey. Sa awa naman ng Diyos ay nakapasok na nga si Aris sa pinapangarap niyang eskwelahan upang tuparin ang pangarap niyang maging isang magaling na abogado. Nagsumikap ng husto si Aris sa kanyang pag-aaral at naging consistent top 1 siya sa klase. Hindi ito kailanman nahiyang magtrabaho bilang janitor sa pinapasukan niyang universidad upang makamit niya ang pangarap niyang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap sa buhay ni Aris ay sadyang pinaglalaroan siya ng tadhana. Naging napakahirap ang kanyang buhay sa kolehiyo dahil sa kaklase niyang si Cairo na nagmula sa pamilya ng mga politiko sa kanilang lugar. Hoy Tagalinis, talaga bang wala ka ng balak magtira sa akin ha? Masyado ka nang nagmamagaling eh. Pati ba naman sa student council, kakalabanin mo pa rin ako? Tandaan mo to, hindi pwedeng manalo ang kagaya mong Tagalinis lang. Let me remind you kung sino ang binabangga mo. Maangas at nananakot na wika ni Cairo. Bakit parang masyado ka namang triggered, Cairo? Sa pagkakaalam ko naman qualified akong tumakbo bilang president sa student council. I guess, hindi ko na rin kailangan pang sabihin pa kung anong qualifications ang tinutukoy ko, di ba? May the best man win na lang. Kalmadong sagot naman ni Aris. Pasalamat ka madaming tao. Kung hindi, kanina pa kita pinasapak sa mga bodyguards ko. Tandaan mo to, nobody can beat me. Not you. Sisiguraduhin kong luluhod ka sa gagawin ko sa'yo. Pagbabanta muli ni Cairo. Ginabi na ng uwi si Aris ng araw na iyon dahil sa dami ng schoolworks at isabay pa ang kanyang pagtatrabaho bilang janitor matapos ang kanyang klase. Nay, Tay, bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang wika ni Aris. Pasensya ka na anak. Talunan kasi ang tatay mo. Ginagawa ko naman lahat pero talagang minamalas ako. Kanina lang, tinanggal na ako sa trabaho ko sa factory. Ayaw nilang magpaliwanag pero basta na lang nila akong tinanggal. Umiiyak na wika ni Sandro. Hindi na nagsalita pa si Aris dahil parang alam na niya ang dahilan kung bakit bigla na lang inalis sa trabaho ang kanyang ama. Kinabukasan ay laking gulat na lamang ni Aris dahil paggising niya ay parehas nang wala sa bahay ang kanyang mga magulang. Hanggang sa nakita nito ang sulat na nasa ibabaw ng mesa. Agad nang nagtungo sa universidad si Aris ng araw na iyon. At sa kanyang pagdating ay hindi nito na malayang mapaiyak dahil sa bumungad sa kanya. Nagkalat sa buong campus ang kanyang mga larawan sa kulungan. Aris, may pinapabigay sa iyo galing sa faculty. Wika ng isa sa mga kaklase ni Aris. Pagkabukas ni Aris sa sulat ay agad itong nagtungo sa faculty room. Ma'am, ano pong ibig sabihin nito? Bakit niyo po ako inalisan ng scholarship? Na-maintain ko naman po lahat ng grades ko na matataas. Umiiyak na wika ni Aris. Alam mo Aris, importante ang reputasyon ng universidad na ito. Hindi namin pwedeng bigyan ng scholarship ang kagaya mo na galing sa masamang pamilya. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin. Alam ko na araw-araw kang nagpupunta sa kulungan at sapat na ang mga pinakitang ebidensya ng aming source para alisin ka sa listahan ng mga scholar.
Wika ng head ng college department. Pero ma'am, ano po bang masama sa pagpunta ko sa kulungan? Doon po kami. Maikling wika ni Aris dahil biglang nagsalita ang isang lalaki sa kanyang likuran. Iho, ikaw pala ang tinutukoy ng anak ko. Masyado ka kasing pabida at palaban. Dapat iho, kinikilala mo muna sana kung sino ang kinakalaban mo. Sarkastikong wika ng tatay ni Cairo na si Mayor Nobleza. Mayor, okay na po tayo. Nagawa na po namin ang parte namin. Mayor, baka po may makarinig na ibang estudyante. Natatakot na wika ng head ng department. Matuto kang lumugar ha. Wika ni Cairo sabay hampas sa mukha ng kawawang si Aris. Wala nang nagawa pa ang binata kundi umuwi na lamang na umiiyak dahil nga naman alam niya sa kanyang sarili na wala na siyang laban pa sa makapangyarihang pamilya ni Cairo. Hindi na nakatiis si Aris at tumawag siya sa kanyang ina upang sabihin ang masaklap niyang sinapit. Subalit, hindi ito sumasagot. Maging ang kanyang ama ay hindi din sumasagot sa kanyang tawag. Kaya naman, minabuti na lamang niyang i-text ang nangyari sa kanya dahil kailangan lamang ni Aris na mailabas ang sakit at paghihinagpis na kanyang nadarama sa oras na iyon. Pagdating ni Aris sa kanilang bahay ay wala pa rin ang kanyang mga magulang, kaya naman napaupo na lamang siya habang walang humpay ang kanyang pag-iyak. Bakit kaya wala pa rin sina nanay at tatay? Sabi nila sa sulat, uuwi din sila ng tanghali, pero hapon na, wala pa rin sila. Nako, baka may ginawa sa kanila si Mayor. Diyos ko po, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi na lang ako nag-aral doon. Umiiyak at takot na wika ni Aris sa kanyang sarili dahil maging sa oras na iyon ay hindi pa rin nito makontak ang kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto ay may biglang dumating na napakagarang sasakyan sa bahay ni na Aris at agad siyang isinakay dito. Mula noon ay hindi na muli pang nakita sa kanilang lugar ang buong pamilya ni Aris. Ano nga ba ang nangyari kina Aris? Ano ang dahilan ng kanilang pagkawala? May kinalaman ba ang mag-amang Cairo at Mayor Nobleza sa sinapit ni na Aris? Lumipas ang ilang araw at sumapit na ang takdang panahon ng Student Council election. Laking gulat na lamang ng lahat ng puro pangalan ni Aris para sa pagkapresidente ang lumitaw noong nagbibilangan na ng boto. Paano nangyari to? Somebody should explain this to me. Tatawagan ko si Dad. Galit na sigaw ni Cairo. Cairo, hindi pa ba malinaw na hindi ikaw kundi ako ang gustong iboto ng mga schoolmates natin? Bakit? Akala mo ba nawala na ako? Remember, scholarship ko lang ang nawala. Nakangiting wika ni Aris. Nananaginip ka ata ng gising. Kung wala kang scholarship, malamang wala ka namang pambayad sa eskwelahang ito. Baka din nakakalimutan mong mas mahal pa ang tuition fee dito kesa sa buhay mo. Tsaka, di ba wala na ding trabaho ang tatay mo? Ano, kulang pa ba yan? Sabihin mo lang, madami pa kaming kayang gawin sa'yo. Mayabang na sagot ni Cairo. Iho, masyado atang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Mukhang hindi ka naturuan ng mabuting asal ni Mayor ah. Mabuti pa iho, dalawin mo na sa kulungan ang tatay mong Mayor. Damayan mo siya. Total kicked out ka na sa eskwelahang ito. Seryosong wika ng matandang mayaman na kasama ni Aris. Lingid pala sa kaalaman ng lahat, ang matandang lalaki pala na kasama ni Aris ay ang kanyang lolo na si Don Felix na siyang ama ng kanyang ina na si Audrey. Walang kamalay-malay si Aris na nag-iisang tagapagmana pala ang kanyang ina dahil si Nanay Audrey pala ay ang unika iha ng napakayamang businessman na si Don Felix at ng kanyang may bahay na si Doña Felicity. Sa katunayan pala, ang eskwelahang iyon ay pagmamay-ari din ng pamilya ni Aris. Dahil pala nabuntis noon si Audrey ng kaklase niyang mahirap na si Sandro ay minabuti na lang nila na magtanan dahil sa takot sa maaring gawin ng mayamang ama ni Audrey na si Don Felix.
Nagpalipat-lipat pala sila noon ng tirahan para hindi sila mahanap ng mayamang ama ni Audrey hanggang sa mapadpad na nga sila sa squatters area sa tabi ng kulungan. Tama, ang pinagkakalat pala ni Cairo sa buong universidad na pawang mga kriminal ang pamilya ni Aris ay walang katotohanan dahil kaya pala araw-araw na nagpupunta sa kulungan si Aris ay dahil doon siya nakatira. At ang mga larawan at video pala na pinagkalat ni Cairo ay mga kuha lamang ng mga tauhan ng kanyang ama na si Mayor Nobleza na mukhang pumapasok lagi si Aris sa gate ng kulungan. Subalit, ang totoo pala ay sa gilid ng gate ng kulungan ay may maliit na iskinita patungo sa tinatawag nilang looban. At yun pala ay ang squatters area kung saan sila nakatira ng kanyang mga magulang. Kaya pala maagang umalis ng araw na iyon ang mga magulang ni Aris ay upang humingi ng tawad sa mayamang ama ni Audrey at upang magpatulong na rin dahil talagang hirap na sila sa kanilang buhay. At labis na silang naaawa sa kanilang anak dahil ni Ultimo Tsinelas ay wala silang pambili, lalo pa noong bigla na lang inalis sa trabaho si Sandro. Ang sumundo palang magarang sasakyan noon kay Aris ay ang kanyang mga magulang at lolo. Kaya pala hindi noon nasagot ni Audrey at Sandro ang mga tawag ni Aris ay dahil kasalukuyan nila noong kausap si Don Felix. Subalit matapos nilang mabasa noon ang text ni Aris na ginamit ni Mayor Nobleza ang kanyang kapangyarihan upang mawalan siya ng scholarship ay agad nang gumawa ng legal na aksyon ang mayamang lolo ni Aris. Pinaimbestigahan niya ang buong pangyayari at doon ay napag-alaman nila na si Mayor Nobleza din pala ang may kagagawan sa pagkatanggal ni Sandro sa kanyang trabaho. Sobrang galit noon ang naramdaman ni Don Felix dahil sa pang-aaping ginawa nila sa kanyang pamilya. Kaya naman, pinaimbestigahan niya lahat tungkol kay Mayor Nobleza at doon lumabas lahat ng mga illegal niyang gawain. At ito ang naging tulay upang panagutan niya sa batas ang lahat ng mga kasamaan at katiwaliang kanyang ginawa. Tinerminate din lahat ng mga bayarang empleyado sa universidad na napag-alamang nakipagsabwatan kay Mayor Nobleza upang maisakatuparan ang makasariling interes nilang mag-ama. Kaya naman pala kahit nawala si Aris ng ilang araw sa universidad ay siya pa rin ang piniling iboto ng may estudyante dahil alam nilang pawang kasilungalingan lamang ang pinagkakalat ni Cairo at karamihan naman pala sa kanila ay alam na doon nakatira si Aris at wala din siyang nakakulong na magulang. Alam nilang gawa-gawa lang lahat iyon ni Cairo dahil hindi niya matanggap na mayroong mas magaling at mas sikat kaysa sa kanya na isang hamak na janitor lamang sa kanilang paaralan. Sir, Aris, sorry po. Patawarin niyo po kami. Huwag niyo na pong ipakulong si Papa. Babawiin po namin lahat ng ginawa at sinabi namin. Please po. Nagmamakaawang wika ni Cairo. Iho, hindi ko pinakulong ang papa mo. Pinaimbestigahan ko lang siya. Si papa mo mismo ang nagpakulong sa sarili niya dahil pinili niyang gumawa ng mga bagay na ikakasira niya. Ikaw iho, sana matuto ka sa pangyayaring ito. Wika ni Don Felix. Cairo, wag mong isiping gumaganti ako sa'yo. Ginagawa lang namin ang tama dahil kung lahat ay takot na gawin ang tama, para na rin naming pinahintulutan na maging tama ang mali at ang mali ay maging tama. Sa buhay kasi, kailangan din nating manindigan kung alam mong ikaw ang nasa katwiran. May mga laban tayo na hindi pwedeng palagpasin na lang. Be a real man, Cairo. Wika ni Aris, sabay umalis na sila ng kanyang lolo Felix. Dahil nga nalaman ni Aris na sa kanila naman pala ang eskwelahang iyon ay minabuti niyang ibigay na lamang sa ibang estudyanteng nangangailangan ang kanyang slot sa scholarship. Dahil nga sobrang talino ni Aris ay ayaw nilang isipin ng iba na kaya siya ang may pinakamataas na grado ay dahil apo siya ng may-ari ng universidad na iyon. Kaya naman tinapos lamang ni Aris ang semester na iyon at pinapunta na siya sa ibang bansa upang doon magtapos ng pag-aaral.
Makalipas ang ilang taon ay bumalik na sa bansa si Aris upang tumulong na sa kanyang pamilya sa pagpapalakad at pagtataguyod ng kanilang mga negosyo. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa masusunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!